Niabot na sila. Wala pa, ikaw pa yung pinaka-bago, ma'am. Pero yung prompto ka isa, ma'am. Thank you so much, VP. How are you today? Yes. Una, ang pasalamat ko sa inyong lahat dahil nandito kayo para kay President Duterte. And patuloy pa rin yung pagdarasal nyo para sa kanyang kalayaan. At patuloy pa rin yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanyang kalagayan na ngayon. At I'm okay, wala mang problema. VP, what is your opinion doon sa pagkawala ni General Torre pagkasibak po sa posisyon niya? Do you have an opinion about that? Wala akong comment sa ni General Torre. Ano bang tawag doon? Pagtanggal? Removal. Uy, nagkita na naman tayo dito. Nagkita na naman tayo dito. Ma'am. Di ba dapat pupunta ka din ng Kuwait? Sabi ni Councilor Moca. Japan po, yung Japan. Next month yun? Opo. Oo, sa September. Pero sabi niya Kuwait eh. Sabi niya punta ka daw Kuwait. Tapos, ngayon ko lang naalala. Pero tuloy po yung Japan niyo? Yes, tuloy yung Japan. Na-set na yun ng Filipino community. VP, on another question. Yes. What is your opinion doon sa sinasabi nilang extradition daw ni Pastor Apollo Kibuloy? And Senator Risa Ontiveros already made a statement na dapat mag-cooperate daw yung Philippines. Well, unang-una, nasabi ko na yan lahat kay Pastor Apollo Kibuloy, as early as the time na nag-privilege speech si Mings Nograles about the franchise. So pumunta ako kay Pastor Apollo Kibuloy, and then sinabi ko sa kanya yung nakuha namin sa loob ng House of Representatives. So the plan noon was a franchise first, and then next is local cases para mahuli siya, and then dismiss the local cases, and then turn him over to the United States government for extradition. So alam yan lahat ni Pastor Apollo Kibuloy as early as the the moment na nag-privilege speech si Mings Nograles. Ma'am, do you think karma yung nangyari kay Torres since sa yung dahilan kung bakit napunta dito si RD at saka si Pastor Kibuloy nakulong din? Sa tingin nyo, part ng karma sa kanya yun? Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So, siguro part lang yun ng journey niya sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas, and then 85 days later nandoon ka sa baba. Ganun. Ma'am, Yes. ma'am, malaking issue po ngayon ang korupsyon sa bansa, lalo na ang pangingialam ng mga congressman sa pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yun sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige, next. Last na, ma'am. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultations experts? Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultant ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo?
Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe, ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin Ano ba yung sunod sagot doon? Yan, ano ba ha? Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte State. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects, tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, ng mga listahan ng mga, ayaw ko ninyo biyahe! Last question. Yes. Last question. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin, pero walang interest yung gobyerno, yung national government, through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito Kumuha kami ng consultants, international experts, to help us make that plan based on their experiences. Yes. Magkano singil per hour ng consultant ng administration na ito? Magkano mga consultants nila doon? Milyon-milyon na, diba? Sabihin nyo sa kanya,